Tanong, pinapansin mo ba ang mga warning signs sa daan? Yung mga warning signs na pula yung outline na nakalagay, caution, danger ahead, o kaya, caution, slippery road. Ay naku, yung mga warning signs na yun, napaka-importante na nakapag-prevent ng maraming mga aksidente na yun. Basta pinapansin at sinusunod. Alam nyo, ba't ko bringing up yun? Kasi sa buhay natin, meron rin mga warning signs sa ating buhay at kailangan pakinggan, kailangan sumunod sa mga warning signs. Meron ako mga 2 halimbawa. Number 1, yung kaibigan ko, nagkaroon ng medical exam, pumunta sa doktor, sinabi ng doktor sa kanya, elevated yung sugar mo. Alam mo, kailangan mo na mag-exercise. Kailangan mo na yung diet mo. Importante, baguhin mo na yan. Alam mo, yung kaibigan ko, sinabi niya, opo, Doc. Yes po, Doc. Pagkatapos nun, nakalimutan na niya kasi busy sa trabaho. Alam mo, yung kaibigan ko na ngayon, diabetic na siya, nag-inject na siya ng insulin, nakakalungkot yung kwento niya. Bakit? Binigyan na siya ng warning, pero hindi niya sinunod. Napaka-practical na halimbawa. Ito, mas malungkot. Pangalawang halimbawa ko, kinakausap ko isang misis, iyak lang ng iyak sa harapan ko kasi naghiwalay na sila ng mister niya. Pero ito yung sinabi niya sa akin, Brother Bo, nakita ko na to 2 years ago, nagkaroon kami ng yung emotional drift kung tawagin, na alam mong parang dahan-dahan nawawala yung puso namin sa isa't isa. At warning na yun eh. Sana nagising kami dalawa. Sana sinabi namin, let's invest and let's work in our relationship. Pero ayan, pinayaan namin. Kaya ngayon, ayan na, hiwalay na kami. Nakakalungkot. Sa buhay, merong mga warning signs yan kung tayo'y makikinig at sumunod. Our gospel for today is Luke chapter 19. Si Jesus pumunta, tinignan niya yung buong Jerusalem. Tapos nag-prophesy siya, masisira, Jerusalem will be destroyed by armies. Tapos sinabi niya to, because you did not heed the time of your visitation. My dear friends, uulitin ko, sa buhay mo ba, sa larangan sa aspeto ng pamilya, sa aspeto ng relationships, sa aspeto ng health, kalusugan, sa financial life, sa spiritual life, merong bang mga warning na binibigay sa iyo? Nangungusap ba ang Diyos at nagsasabing, anak, teka muna, kailangan magbago ka. Kailangan baguhin mo yung ginagawa mo kasi kung hindi, ayan na, masisira na, you will be destroyed, there will be catastrophe. You have to listen. Magdadasal tayo Sabay-sabay tayo magdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, gusto kong makinig sa boses mo. Gusto kong makinig sa mga warning mo, sa mga signs, sa mga senyales na pinapadala mo para magbago. Kung hindi, Lord, ayoko magkaroon ng catastrophe sa bawat larangan ng buhay ko. Makikinig ako, Lord. Gusto kong sumunod sa iyo. Jesus, come. Jesus, come. Empower me and change me in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Magkikita ba tayo sa feastconference.com? Sana po. Online po yan, November 20, 21, and 22. 3 araw, it will be unbelievable, incredible. Ang daming mga napakagaling ng mga speakers. I-inspire kayo, encourage you, kunin nyo yung mga tickets nyo sa feastconference.com and I will see you there. God bless you. See you tomorrow.